kapangyarihan sa lahat. Diyos, banal at dakila. Pagkatapos po na ang magpapalay ng mga ilang hangin bilang pagsamba sa ating ito, narinig po kami ng mga kapatid sa kasama po ng Panginoon at inagkakansa po ng aming mga damdamin. Nagpupulit ng papasalamat po sa inyo po. May bigis mo ibay sa amin sa mga araw at magpahanggang sa mga oras nito. Kanilay pa rin namin mga buhay ng kalakasan na patuloy po at hirang sa bawat sa amin. Dakila ng Diyos, tunay pong wala kang nalalaman ang mga bagay na maaaring inimbas sa mga kapatilang patuloy po at pinagkakalaw sa bawat isa sa amin sapagkat sa ito nagbubuhat ang lahat ng mga bagay. Maliban po sa ulog ng aming mga puso sa pamamagitan po ng aming mga labi, purihin po at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dakila ng Diyos na nalalaman po kung paano pinagsisikapan ng bawat isa na maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Kaya kung mayroon po pong nasusuntuang bahid dulis ng pagkakasala sa amin po ang pag-iisip, sa amin po ang pagsasalita at sa uli po ng aming pamumuhay, ito po hinihingi sa namin sa inyo ng kapatawaran. Kung baga maaaring dahil ng Diyos sa pagkalang tulong mo ng hanggang pagmamahal, ang aming nalawang pagkakasala, nilisip po ang aming mga puso at kung maaaring dahil ng Diyos, bigyan po kami ng isang pagkakataon upang ang lahat po ng aming isipin gagawin aasalin ay mailalim po namin sa inyong kaluluwa. Pakilala ng Diyos ang hindi po namin malimutan ang dalangin sa inyo ang mga kapatid po namin nasa malaking bansa na doon po ng pagsapalaran upang doon namin ang mga kapupunan ng kanilang mga pangangailangan upang makapagkakita ng magandang kinabukasan ang kanila po mga mahal sa buhay. Pakilala ng Diyos, patuloy po dinadalangin sa inyo ang mga kapatid namin may kapatidaran na at yung mga kapatid namin meron natunay na pansanan at karamdaman pag po sila pamamayaan natin ng Diyos. Ito po ang natin ng Diyos na walang imposible sa inyo. Kaya sa inyo po namin pinagkakatiwala ang kagalingan ng mga kapatid namin may tinatunay na karamdaman. Dakila ng Diyos na hindi ko ito malilimutan ipanalangin sa inyo ang mga kapatid namin ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa namin papiling sa iglesia namin pinagsasama-sama. Ito po, Panginoon ang gawa ng mga para upang tulad namin ay nakaunawa ng mga salita na sa mga bibigay sa amin ng kalikasan. Ang lahat po ito kami hinihiling sa aming tagapagligtas at kumanan ako na si Kristo Jesus. Amen. Isang mapagpalang hapon po ang sumating lahat ng mga kapatid. At hapon po, tayo ang patuloy sa ating gawain. Meron pong pasabi si Brando na huwag pong kakalimutan yung pong kanyang paawit sa apat po. Ito po ay sa bukas na po, sa alas 8 po ng gabi. Tayo po ay sasama-sama rito, mga kapatid. At bago po ang lahat, sino po ba mga kapatid ang magpipakaso sa hapon ito? Kapatid. Ang pagsapot natin yung nakaraang ito ay ang pagpapahalaga ng Diyos sa kanyang mga nilingkod, sa kanyang mga lingkod. Sa aklat po ng Genesis, sinabi na at nilalang ng Diyos ang tao ng ayon sa kanyang sariling larawan. Nilalang niya sila ng mga babae at lalaki. Sa Ecclesiastes naman po, sinabi na ginawa ng Diyos ang tao na matuloy sa huli ay nagsihanap sila ng sariling dalha. Parang dito po yung free will natin, hindi po naging, yung ilan po ay hindi naging matalino sa paggamit dito. Sa Genesis naman po, sinabi din na ang wakas na lahat ng tao ay dumating sa harapan ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karakasan. Sa 1 naman po, sinabi na kahit sinugo ng Diyos, ay hindi po sinugo ng Diyos yung anak niya upang hatulan ang sanlibutan, ngunit upang iligtas ang sanlibutan. Dito po pinakita kung gaano
gaano na lang po tayo kamahal ng Diyos. Dahil kahit yung buktong na anak niya, parang naging sakripisyo pa para lang po sa ating mga tao. Tapos sa gawa naman po, dito po sa gawa po, sinabi na ang lahat ng binigay sa akin ng Ama ay lumalapit sa akin, at ang mga lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itatanggi. At sa huling bahagi naman po, dito po sila ipinento yung talinghaga tungkol sa nawawalang tupa, kung saan mayroon po siyang 100 tupa, yung yung isa po doon ay nawawala. Ngunit hindi lang po niya pinabayaang mawala yun, kundi hinanap pa po niya, at nung nahanap po niya, sobrang tuwa po yung naramdaman niya. Gayon din po sa langit kung saan nagkakatuwa sa langit para sa isang makasalanang nagsisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi na kailangang magsisi. Napaka po natin mga kapatid na at ngayon po sa pagpapatuloy po ng ating gawain sa hapon ito, ang ating pong paksa kung bakit nanganganib na mapahanap ang kapatid na hindi mag-iingat sa paglilingkod. Ang paksa po natin ito mga kapatid, ito po ay tungkol sa kasamaan ating nagawa sa ating pong ikapapahamak mga kapatid. Kung baga po sa pagkain ay laging napapanahon na masarap ang anyaya upang ito po ay ating tikman. Subalit, kapag ito po ay ating tuluyang kilain at nakasanayan natin gawin lagi ito, sapagkat bagamat masarap, dahilan po sa ito ay bawal po sa atin, magiging sanhi po ito ng ating kamatayan. Gayon din po sa ating kalagayan. Bilang tayo po ay mga mananampalataya, napakarami pong panganib ang dapat nating mapag-ingatan, sapagkat kapag ito ay hindi natin naiwasan, ang panahon natin pong ipinaglingkod sa ating mahal na Panginoon ay pawang mawawalan po ng kabuuan. Kaya mga kapatid, uumpisan ko na po ang unang katanungan na ating pong bibigyan ng unang katuunan. Paano ba naging kaanib ang isang mananampalataya sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ganito po mga kapatid ang tugon ng banal na kasulatan sa ikalawang Tesalonica sa 2:14 ay ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo at aking pong babasahin. Sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating pong Panginoong Jesucristo. Maliwanag po mga kapatid ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, paano nga ba tayo naging mananampalataya sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus mga kapatid? Mula po sa ating kalagayan, tawang tayo ay walang kaunawaan sa aral po ng Kristo. Dahil po sa Ebanghelyo, dahil po sa aral na ating pong tinanggap, tayo ay naging magkakapatid sa loob po ng Iglesia. Bagamat tao po ang ating pong mga manggagawa tulad ko ang nagpapaunawa sa atin ng mga katwirang po ng ating Panginoon Diyos. Napasok po tayo sa Iglesia, hindi po dahil sa aral at utos tao, kundi dahil sa aral sa Ebanghelyo po na ating pong sinasampalatayanan. Buhat sa Panginoong Jesucristo na banal at dalisan na nagiging daan tungo po sa kaligtasan. Kaya po ang turo sa atin, lagi pakakaingatan natin ito upang tayo ay mangaligtas sa panganib ng pagkapahamak. Pakaingatan po natin ang aral na tayo sana ay maging mabuting halimbawa
na mula sa ating dating marunong pamumuhay, tayo po ay naging matuwid na dapat na pamarisan po mga kapatid. Ngayon, paano po natin kilala ang isang tumatanggap ng aral at naging kaanib sa loob ng iglesia? Ganito po ang sinasabi sa isang aklat po ng Efeso. Ganito po sa 1 at 13, mayroon po tayong ganitong mababasa. Pakinggan po ninyo mga kapatid. Nasa kanya, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman, mula ng kanyang nagsisampalataya, ay kayo'y tinataan ng Espiritu Santo na ipinahako. Mga kapatid, ano po, paano po nakilala ang isang tumatanggap ng aral na naging kaanib sa loob ng iglesia? Siya po, mga kapatid, tayo po tinatakan sa pamamagitan ng wika ng Ebanghelyo ng aral ng katotohanan. Mula nang tayo'y sumampalataya, tayo ang wika ay tinatakan ng Espiritu na may pangako ng kaligtasan. Bilang tayo po ay lingkod niya. Kaya lang, marami pa rin sa ating mga magkakapatid ang dahil sa kawalan ng pag-iingat, yung pong panganib na tayo ay mapapahamak ay nakapasok na po sa ating mga kapatid. Dahil kahit na nga matagal na sa iglesia, kapag tayo ay natutukso at ang pinaiingat pa rin natin ay ang ating pong sariling katwiran, dito po tayo kapasok ng panganib ng ating ikapapahamak. Halimbawa, mga kapatid, pag naman wika, paminsan-minsan lang ang inom. Pag may okasyon lamang sa pamilya, ay hindi siguro masama. Kaso, ang okasyon ay madalas, wag lang di wika, hindi ito labasan ng hangin, mga kapatid, sa kanyang hulihan. Magsaya tayo ng lahat. Ayun, nakalibimang kahon na po ng nauubos, hindi pa tumitigil dun sa ka-order ng beer. Minsan, nagsasabog, nawili. Ginawa ng linggo-linggo, pera pa po yung derding tinatawag, yung po ay harapan ng mga mayayaman dito sa ating bansa. Ayun, naging gaano kadalas po yung minsang tinatawag. Hindi po ito ang tatak ng Kristiyanong tumatanggap ng aral. Dahil kung ginagawa natin ito, pasintabi po ang iglesia, ang buong iglesia po ang mapupulaan. Ano ang tatak na tumanggap ng aral? Tunay po na nagbabago at inalis na ang maruming pamumuhay. Paalala po, kaligtasan po ang pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid. Huwag po natin sayangin ang ating pagsasama-sama sa pagtataguyod po ng mabubuting pamumuhay. Maging matuwid po tayo, magpatawaran po tayo, magbigtis tayo sa pag-ibig, at tayo'y magpaalalahanan. Ito po ang palatandaan, ang katunayan na tayo'y tinatakan ng Espiritu ng katotohanan, buhat po sa ating Panginoon. Bakit nanganganib ang ating kapatid na hindi mag-ingat sa paglilingkod? Ang sabi po ng banal na kasulatan sa 2 Pedro sa 2:20 patuloy hanggang 21 ay ganito po ang ating pong mababasa, mga kapatid. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaigyaon
ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kabikang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling supa at sa paglulubalo sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan, mga kapatid. Ito po ang sinasabi ng banal na sulatan. Kung tayo po ay manunumbalik sa kasamaan, ay wala po tayong magagawa, mga kapatid. Kundi magkakaroon po tayo ng pag-asa doon sa buhay na walang kamatayan. Doon po sa sikre, sa pagsulong po sa ikalawang buhay. Ngayon, magbalik tanaw po tayo sa ating mga dating gawain, sa ating pong mga ugali na ating pong nakasanayan. Tulad po ng paglilibang na aking pong binanggit, ano ba ang panganib na dapat nating tuluyan ang iwanan? Ang matayog po na katwiran. Kapag di ka sinabi, hindi na mababago, hindi na mababalik. Kapag di ka ayoko talaga, period. Kapag gusto ko, sige lang. Balik sa katwiran, minsan lang ang buhay. Sige, pasasa, mga kapatid, patuloy di ka ang ligaya. Ito po ang sa lahat ng panganib na hindi na natin dapat napagbalikan. Yung wikang manumbalik sa ating masasamang gawa. Kapag muli tayong nahikaya na ating gawin muli ito, mainam pawika ang hindi na tayo nakakilala ng puro ng Kristo. Ang sabi po ng Biblia, iniwan na natin ang masama. Bakit pa natin muling babalikan ito? Dito po natin ipakita ang ating tapang sa alad po ng ating paninindigan. Sumunod tayo kay Kristo. Si Kristo ba, ang Panginoon ba, ay ating pang iiwanan at hihiwalayan, mga kapatid? Ano po ang isang panganib na dapat nating maintindihan? Ganito po, mga kapatid, ang sinasabi sa aklat po ng Mateo sa 12:43 patuloy hanggang 45 ay ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Tatapwat ang karumal-dumal na espiritu. Kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpo. Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng pitupang espiritu na lalong masama kaysa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yun kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahi ito, mga kapatid. Ang sabi po ng banal na kasulatan, lalong sumasama ang tao kapag siya po ay nanunumbalik doon sa dati niyang pag-uugali, sa mga dati niyang gawain. Kaya po pala, kailangan lalo pa tayong maging alerto at pag-ibayuhin natin ang ating pong pag-iingat. Dahil yun daw kung tulad na tumatanggap ng katwiran, tayo kahantulad sa isang bahay na naging malinis, na tayong umalis na at iniwan na natin ang ating maruming pamumuhay, yung wikang masama at karumal-dumal na espiritu na umalis sa atin. Kapag siya ay muling nagbalik,
siya po ay magsasama pa ng 7 masasamang espiritu. 7 masasama. Baka nga po higit pa sa 7 ang kasama yon, mga kapatid. Mga tukso, mga bisyo, mga kalayawan, na kapag ating pong hindi na pinagbalikan, ito po lalo pong sumasama ang ating pong kalagayan kaysa dati, mga kapatid. Hindi lang nilalapastangan ang turo ng Kristo, kundi baka manghihikayat pa po ito ng pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, o maging kasiyahan pa niya ang mag-iba po ng iglesia. Isa pong may karumal-dumal na espiritu ang gumagawa nito, mga kapatid. Kaya po, lagi tayong mananalangin. Panumbalikin po natin si Kristo sa ating mga puso. Magmahalan po tayo. Ito po ang tatak na tayo ay kay Kristo, mga kapatid. May pag-ibig sa kapatid. Ngayon, ano po ang dapat na gawin upang maiwasan ang pagkapahamak? Ganito po, mga kapatid, ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Filipos po, mga kapatid, ay ganito po ang ating mababasa. Filipos 4:1-7 hanggang 9 ay ganito po ang ating mababasa. Filipos at Filipos 4:1. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at puto, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na manilip, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kanilip-ilip, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapulihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo, mga kapatid. Ano po ang dapat gawin upang maiwasan ang pagkapahamak? Mga kapatid, ang sabi po ng talatang aking binasa, magpakatibay po tayo. Napakasarap pong terminong ginamit dito ni Apostol Pablo, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan sa mga taga-Pilipos po niya, inuukol, mga kapatid. Aking wikang katuwaan at karangalang, kayo'y magpakatibay sa Panginoon at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng ating pag-iisip ang siyang mag-iingat sa ating mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Si Apostol Pablo po ay hindi taga-Pilipos. Subalit dito, sa salita pa lamang, madadama na natin ang kanyang pag-ibig sa mga kapatid. Bagamat hindi niya madalas na nakakasama, ngunit ang espiritu ng pag-ibig ay naroon na. Sinasabi niya ng may katapatan, hindi pagpapaimbabaw lamang. Hindi ba dapat tayo rin na pawang masasabi natin isang sambahayan lamang tayo, mga kapatid? Ang lalong higit at dapat kakitaan ng alab ng pagmamalasakit na siyang dapat makita sa atin upang tayo magsitibay na siyang turo ni Pablo, upang tayo po ay manatiling solido sa paglilingkod
upang tayo ay hindi magkawatak-watak, upang tayo po ay huwag magkahiwa-hiwalay. Siyang katiyakan ng ating pong magiging kapahamakan. Upang maiwasan po natin ito, mga kapatid, ang bilin po sa atin ni San Pablo, tayo ay magpakatibay, mga kapatid. Ano ba? Damahin po natin lagi kapag malasakitan ang ating pong mga kapatid. Hindi yung tulad na ginagawa ng iba, yung masama ang nasa isipan lagi para po sa ating mga kapatid. Kaya po, ang taong yun ay walang kapayapaan. Bukod dito, ano pa ang bilin sa atin, mga kapatid? Ganito po ang tubo ng banal na kasulatan. Dito po sa ikalawang Tesalonica sa 2:15 ay ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pakinggan po niyo, mga kapatid. Ikalawang Tesalonica sa 4:2:15 po, mga kapatid. 2:15. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mga pakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat, mga kapatid. Ano po ang bilin sa atin upang ang pangalit ng pagkapahamak sa ating paglilingkod ay ating pong maiwasan? Una, tayo po ay magpakatibay. Pangalawa po, panghawakan, lakaran, panatiliin po natin ang aral, ang turo ng Panginoon. Hindi ang upat, ang pagpapasama sa kapwa, ng masamang espiritu ng panghikayat ng tao. Sabi po ng Biblia sa Jeremias, sa 17:5 po, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Alin ang dapat na panatilihan hanggang sa wakas ng ating buhay? Yung sinasabi ko at inuutos sa atin ng kawitaan sa 4:13, hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitiwan iyon. Iyong ingatan sapagkat siya iyong buhay, mga kapatid. Ang sabi ko ng banal na kasulatan, huwag daw po tayong bibitin sa mga aral at utusan sapagkat ito'y ating buhay, mga kapatid. Maliwanag po ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Kung tayo po ay hindi bibitin doon sa mga aral at utusan, nangangahulugan po tayo na tayo ay may kaligtasan, mga kapatid. Ngayon, ano po ang karagdagang bilin sa atin o tagabilin ng ating Panginoon? Dito po sa aklat ng Kolosas, sa huling talata po na aking ipaglilingkod sa hapong ito, mga kapatid, ganito po ang ating mababasa sa Kolosas 2:4 hanggang 6 ay ganito po ang ating mababasa. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit, sapagkat bagaman sa laman, ako'y wala sa harap, ganin may nasa inyo ko sa Espiritu na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo, mga kapatid. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, ano pa ang karagdagang bilin sa atin? Ang tagubilin po sa atin, mga kapatid, kabilin-bilinan sa atin, huwag tayong padaya sa magagandang pananalita. Yung parabang sales talk, sabi ng tindera, sariwa wika
yung tindak ng isda. Kahuhuli lamang, pero mapula na ang mata at wasak na po ang tiyan, mga kapatid. Tulad po ng halimbawa na aking napulot doon po sa Isabela nung kami po ay magpunta roon, mga kapatid. Sariwa raw ang mga gulay, bagong putas, ngunit nang gawing pakbet, naglitawan po ang mga uod, mga kapatid. Sa likod po ng kagandahan, mga kapatid, ibig lang po sabihin, mayroong kabulupang nakatago. Meron pa po ba sa ating ganito, mga kapatid? Ang sabi po ng banal na kasultan, may ganito ba sa atin? Nagbabanal-banalan, maging sa pananalita, mahusay sa pagkukunwari, nagpapaawa, ang bilin po sa atin, pakinggan at sundin ang turo, ang halimbawa ng Kristo na ang tata sa kilos, sa pananalita at sa mga gawa. Ito ang ating pong ipamuhay. Dito po tayo mananatili sa aral ng Kristo upang tayo po ay malayo sa panganib na ikapapahamak sa ating mga kapatid. Hanggang dito po ang aking lingkod, mga kapatid. At sana po ito'y, bagamat may kaisiyan, sana po ito ay nakapulutan natin ng karagdagang unawa at para mapagligtas po sa ating mga kaluluwa. At bago po tayo, mga kapatid, manalangin, ay araw po muli tayo.
namin inaaral Panginoon ng aming Magandaan lang ito, matapos na kami nagandok ng mga alis at mga pupuli, sama-sama kayo, kami yung mga anak ng Panginoon sa pinagkantaan. Una sa lahat, ang mga nalalim, gusto na po kami, magandaan sa Panginoon. Ang Panginoon, kung paano ang aming lahat sa mga bukas, kumakaan araw-araw ang hindi ng aming mga katawag. Katawag Espiritu ang nagkumaan araw-araw ang naging mga salita, mga banal. Hindi rin sa oras namin, nagkasama namin, tutuloy na tulong sa puso. Hindi sa bawat oras, sa bawat araw, sa bawat pagkakatawa at pagkakatawa, ikaw ang muli naman na aming mga kaya namin na aming katawan na isang sintod ng tayo banal at kaya-kaya. Basta namin katapat ang sistema sa iyong asilan na nagalit ng sinanay. Ang Panginoon ang salamat po na maraming salamat sa lahat ng bagay na ibinibigay niyo sa amin sa araw-araw. Salamat po na kada nung ang Panginoon maraming natin kamay na natin kami ito ang dapat na pangyarihan. Ang dapat namin sa inyong kamay sa mga ito ng pangyarihan ko magkapitulo na. Ang banal, kapitulo na kami mga tao lamang na magsalamat. Hindi po kami dapat sa iyo. Ibalik. Dahil sa inyo, pagkakamagitan na amin mo kami ng kalatayo, dahil po kami dapat na tumulat sa mga lahat, dahil kami mo. Pagkawain mo po kami, bigyan mo namin kami dito, ang aming mga kasalanan. Sa pag-aamin kaya kasambay, mag-isang masarap sa Panginoon, sa mga kapilad na nagalang sa mga. Ang Panginoon, pagkabayan po kami sa araw-araw ng aming Panginoon. Kaya mataling sa aming puso, sa aming isip, sa aming pagkakasip. Ang mga bagay na dapat at kapag-puli, mga bagay na malapis, malinis, doon, nalangarap sa ibig. Galang-galang, Panginoon. Nalay maging mabuti kami sa aming training, Iglesia, pinagawin mo naman ang pagkakasip. Sa Iglesia ng Diyos, Panginoon, paano kami dapat magsalita, dapat gumawa, dapat magsama sa aming mga kapwa at ang mga nagtutulong. Kaya magiging lang kami sa sabihin mo sa akin, magiging mahalag at magiging
Panginoon aming Diyos, mga banal at dakila, hindi po matapos-tapos ang aming pagpapasalamat sa mga oras na ito sa patuloy pong pag-iingat sa amin, sa patuloy na pangangalaga mo, at sa panatili po ng aming pananampalataya. Ama, namin po ang pinagsama-sama ng mga anak sa dakang ito. Pakibendisin po at pagpalain upang ito po ay aming magamit sa pagpapalawak ng mga katiran. Ang lahat po ng aming mga kapatid na patuloy na gumagawa ng dahil sa pag-ibig, patuloy ko po dinadalangin sa inyo na sana'y huwag niyo po silang pababayaan at patuloy niyo pong pagpalain. Sa amin po pagsamantalang pag-iwalay, sa inyo po namin ihahabilin ang aming buhay at kalakasan, lalong higit ang aming pananampalataya. Ang lahat po ng ito'y aming hinihiling sa tamang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Diyos amay luwalhati, anak ay ating purihin, Espiritong mamahalin, ipatnubay niya sa atin. At ngayon, tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa mga sumasamahan. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos kasi Yesu Kristo, ang pagkilak ng banal at santong Espiritu, ang sinawang sumapuso natin lahat, magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.